Ang problema ngayon, mukhang nahahawa na ang electorate sa ang mga mamamayan. Kaya nakababahala yan, ha? Kasi alam naman ninyo, ang mas nakararaming mamamayang Pilipino ang nagtitiwala sa Amerika kaysa alinmang bansa. Hindi ba? Na pwede mong maasahan. Oh. At saka yan, ano man ang maging resulta ng eleksyon na yan, ang titignan lang naman natin dyan ano ang epekto nito sa ating bansa. Hindi ba? Ito ba'y merong maidudulot na pakinabang para sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas? Ba malaki ho kung tutuusin natin, mga kaibigan. Lalo-lalo na ngayon na tayo ay nahaharap sa pinakamadilim na bahagi ng ating kasaysayan. Ito yung pananakop sa atin, unti-unting pananakop sa ating bansa ng China, mga kaibigan. Dahil ang China, ano ba ang walang kakayahan ng Pilipino na labanan yan China. Kung sakasakali na tayo po ay sakupin yan ng tuluyan. Lalo na ang pinaka masama, walang naninindigang gobyerno para sa Pilipinas. Mabuti na lamang merong Amerika at merong mga ibang bansa, katulad ngayon, ang Germany, lumahok na rin, mga kaibigan, sa sa pagbabantay diyan po sa West Philippine Sea. Nakipagsanib puwersa ito sa Australia, mga kaibigan. Ang Japan, ang malalaking bansa, sa Europa, kumakampi sa atin. Sa Amerika, yung Canada, Amerika rin yan Kaya kung tawagin yan, Americas, di ba? Mga bahagi ng Amerika yan. Ngayon, mga kaibigan, mabuti na lamang merong kung si Trump ang mananalo riyan, tiyak na hindi basta-basta magagawa sa atin yung pong lubusang pananakop ng China rito. Di ba? Sa pangunguna ng Estados Unidos. Sino man ang maupo dyan Di ba, mga kaibigan? Sapagkat ang Pilipinas ay nasa napakahalagang depensa ng strategic defense ng Amerika. At gaya ng nababanggit na natin sa nakaraan, ang mga ibang bansa na malalakit maliliit na pawang kasapi ng United Nations ay yan, dumidepende sa depensa ng Amerika. Kaya kung tayo man ay maging panig sa Amerika, mga kaibigan, laban sa China, marami tayong kakampi. Hindi mo ba? Katunayan, tayo mismong bansa, hindi tayo makapaggiit ng ating karapatan. Hindi tayo ang mga namumuno sa ating bansa ay hindi nila maigiit ang soberenya ng ating bansa at ng ating mamamayan laban sa ginagawa ng China, na hindi katulad ng mga bansang halos yung iba maliit pa sa atin, katulad ng Vietnam. Bakit yan hindi natatakot na lumaban sa China sa pamamagitan ng paggiit ng kanilang soberenya? Ang katunayan sabi nga natin, ang tumatayo na nagtatanggol sa atin ibang mga bansa
Napakaraming bansa. Pero ang sarili nating bansa, pabor na tayo ay sakupin ng China. Yung iba naman dito, iniaasa na lang sa ibang bansa yung ating paggiit sa sariling kasarinlan. Ibig natin sabihin, kailangan talaga natin na maggiit ng ating magpahatid ng mensahe sa buong mundo na tayong mga mamamayan, sapagkat hindi natin maaasahan ang ating pamahalaan ngayon. Sila ang nagpapahamak na sa ating bansa. Sipin mo, oil exploration. Ibinigay na nila sa China. Dahil nandiyan ang pinakamalaking deposit ngayon ng langis sa mga inookupahang ng China ng mga teritoryo natin. Kailangan ng mga mamamayan mismo ang gumanap ng kanilang ng kanilang tungkulin para sa sariling bansa. Kailangan maipahatid ang malakas na mensahe sa buong mundo na ang mga Pilipino ay tutol sa ginagawa ng mga nasa pamahalaan sa pagsuko ng ating soberenya. Mga kaibigan, wala kahit anong yun lamang ang tanging paraan para tayo, mga kaibigan, ay makapagtanggol sa sarili nating bansa. Katulad ng Indonesia, hindi umuubra ang China dyan. Hindi nila pinapayagan yung ginagawa sa atin. Wala silang visa upon arrival. Wala silang retirement package para sa mga ilang taon? 35 years old. Wala silang express lane. Kamukha ng ginawa ni Teddy Boy Locsin para magpapasok ng inchik dito sa Pilipinas. Katunayan sipin ninyo itong eleksyon na to, sino man ang manalo dyan, naniniwala pa rin ako na halimbawa itong si President Trump, yan talagang tahasan ang paninindigan ni President Trump laban sa China. At yung kanyang paninindigan ay suportado ng Pentagon, mga kaibigan, ng kanilang Defense Department at ng kanilang military. Mga kaibigan. So, kung si Biden naman, hindi natin alam dahil may sinasabing mga kung ano-anong issue, pero sabi nga natin, ang presidente sa Amerika, baliwala yan kung pagdating sa interes ng bansa ang pag-uusapan, bansa nila. Siyempre, yung presence ng China sa West Philippine Sea, yan malaking panganib, banta, sa seguridad ng Amerika. Kaya, sino man ang presidente dyan, tiyak na kahit na si Biden makipagmabutihan pa yan sa China, ang kanilang State Department, mga kaibigan, yung mga katulad niyang yung Pentagon kung tawagin, di ba? Ng military at ng Defense Department nila. Yan hindi papayag yan. Di ba, binibigyan ko kayo ng example. Malimit pa nga sinasabi, kapag daw si President Trump ang muling nanalo, itong ang paniwala ng marami, kaibigan niya ni Presidente Duterte. Kahit ba mag-lips to lips pa yan, kahit mag-boyfriend pa sila mga kaibigan baliwala yun.
Kasi ang involved na issue rito sa pananakop ng China sa Pilipinas, nagsasapanganib sa seguridad ng Amerika at ng mga bansa na nakadepende o dumidepende sa seguridad ng Estados Unidos. Siyempre, kapag ka nanganib ang kaligtasan ng Estados Unidos, manganganib din ang seguridad ng maraming bansang kaalyado ng Amerika. Sabi nga natin, iyan ang wala tayong magagawa sapagkat iyan ang papel ng Estados Unidos eh. Hindi mo na pwedeng baguhin yan eh. Ang mga malalaki at maliliit na bansa, karamihan, umaasa sa seguridad ng kanilang security sa Amerika. Kaya nga ang Amerika number 1 pagdating sa doon sa kanilang mga armas, hindi ba? Lahat ng klaseng armas, moderno. Nawala ang maraming bansa. Kaya dumidepende tayo lahat doon. Bali ba, yung sarili nating kayamanan, katulad niyan, yung oil reserve natin na pinag-iinteresan ng China. Mga kaibigan, hindi ba dapat yung ating natural resources na yan, kasama na yung oil deposits, mga kaibigan, yan dapat yan ang yan ang magsasalba sa ating bansa at sa ating mamamayan para mapagaang ang buhay ng mga mamamayang Pilipino. Hindi mo ba? Dahil sa mga bansa na meron langis, ang mga tao dyan binubuhay ng gobyerno dahil sila ay kasama dun sa na nagmamayari ng kanilang natural resources. Parang tubig yan eh. Ang tubig dapat tayo may-ari niyan. Kaya nga sa Canada, hindi sila pinagbabayad ng tubig. Kasi walang may-ari niyan eh. Ang may-ari niyan, tao. Mga kaibigan, mamamayan ang may-ari niyan. Ganon din pagdating sa lahat ng natural resources. Na pinagagahasa, kita ninyo nangyari ngayon sa Kabikulan. Sa Bicol Region, nakapanlulumo, mga kaibigan. At ang isinisisi ng mga tao, itong kalamidad na nangyari, kauna-unahan nilang nadama ang ganito kalakas na bagyo. Samantalang daanan talaga ng bagyo yan, malimit ang bagyo dyan, mga kaibigan. Talagang yan ang unang-unang sinasalanta ng bagyo. Pero, anong nakita nila na dahilan? Yung paggahasa sa ating kalikasan, yung mining. Di ba? Katulad nung, ano sasabihin nyo wala epekto? Yung dolomite lang eh. Di ba? Hindi ba minina yun sa Cebu? Ngayon, tahimik na yung Cebu, di ba? Bakit? Kasi napakamakapangyarihan ng totoong nasa likod ng Manila Bay dolomite na yan, mga kaibigan. Yung mga nakikita nating ungas, pera lang yan, barya lang yan. Pero ang nasa likod niyan, na talagang sumasalanta sa pondo, isang mataas na opisyal. Kaya ultimo ang Senado, hindi po maimbestigahan yan. Hindi mo ba? Kita mo, panayang iwas ng Senado dyan, kung saan-saan nagpupuntang investigasyon. Mga kaibigan,
Pero yan tigmak ng corruption na yan, at saka yung malaking pinsala na idudulot niyan sa ating kalikasan, mga kaibigan, hindi sila kumikibo eh. Mapa-oposisyon, mapa-administrasyon. Bakit? Yan ang tanong. Oh. Ang laking pera kasi. Oh, di ba? Ito mga nagkukunwari dyan sa Senado. Hindi ba nung bago yung presidential election, inimbestigahan nila yung $81 million na na ninakaw sa Bangladesh, sa bansang Bangladesh, ng mga sindikato dito. Oh. Yung sindikato ngayon na iyon, pinamumunuan ng incheck na siya ngayong nagpapasok dito ng mga taga-China at merong nagpapatakbo ng mga pogo ng China dito sa Pilipinas. Oh. Ano nangyari doon? Hindi ba ginantimpalaan pa yon? Kulang na lang bigyan ng plake. Pinalabas nila, bayani yun. Sino ginipit nila? Yung whistleblower. Mga kaibigan. Oh. Pero yung mga malalaking isda, lusot. Bakit? $81 million yun eh. Magkano yun? Sa peso. Di ba? Bilyon-bilyon yun. Mga kaibigan. Oh, may nangyari ba? Wala. Ang inipit at ginipit nila, babae pa man din. Pero lahat yun, lusot yun. Magkakasabwat yun, yung bangko, yung sindikato. Mga kaibigan. Inilusot sila ng mga senador. Tulad niya, si Gordon. Isa yan. Di ba? Oh, kung di ako nagkakamali, committee niya pa yung nag-imbestiga dyan eh. Oh. Bago yan magkaroon ng 2016 presidential election, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ngayon, si Biden, pagka nanalo yan, immaterial. Kaya siya'y maging ka-lips to lips ni Xi Jinping o nang hindi kasing bagsik ni President Trump sa laban sa China. Pero namamalagi yung policy na kapag ka interest na ng Amerika ang nasasangkot, baliwala ang presidente dyan. Yan ang pagkakaintindi natin. Baliwala rin ang pagkakaibigan ni Trump kay Pangulong Digong nyo. Di ba? Kasi ang stand ng Pentagon, ng State Department, anti-China yan eh. Anti sila doon sa ginagawa ng China. Nakawalang yaan. Mga kaibigan, nasakupin yung buong mundo. Kaya nga tayo ang una nilang kinukubkub eh, mga kaibigan eh. Sa pamamagitan ng pagpasok ng maraming inchik dito at pag-okupa sa ating mga teritoryo. Di ba? Nako-compromise ang Pilipinas para mawala ng humina ang puwersa ng buong mundo dahil nga sabi ko sa inyo, yung seguridad ng buong mundo na nakadepende sa Amerika. At ang isa sa strategic defense na yan ay itong bansa natin. Maraming bansa ang manganganib at magagawa na ng China na masakop ang buong mundo.
mga kaibigan, dahil sa kanilang ginagawa na yan. Hindi ba? Hindi magbabago ang policy na yun. Sinasabi lang, sabi nga kanina, kung opposition, yung mga nasa opposition ngayon, ano yan, mga pro-democrat ang karamihan dyan. Pero hindi katulad sa Amerika, kahit na meron silang partido, nag-iisip ang mga tao ron sa mga nakaraang eleksyon. Kahit na demonyokrat ka, lumilipat sila kapag nakita nilang may panganib dun sa kandidato ng Democrat, kung Democrat sila, di ba? Lilipat sila ng boto hindi ba? Kaya nga nanalo nun si Trump Kaya nanalo si Trump Ngayon, pagka si Biden, inaasahan ng mga nasa oposisyon na hindi nito kukonsintihin ang pag-aabuso ng kasalukuyang administrasyon. Yun ang paniwala ng mga nasa oposisyon dito sa Pilipinas, na kapag si Biden ang nanalo, hindi niyang kukonsintihin ang mga pag-aabuso na may kinalaman sa human rights violation, pati dun sa sa environment. Kasi si President Trump hindi masyadong hindi siya naniniwala diyan. 'Di ba? Kaya merong balita ngayon umalis sila dun sa kasunduan sa Paris. 'Di ba? Na nagpapahalaga naman sa environment, sa kalikasan, dun sa ano ba tawag doon? May tawag doon yung climate change, di ba? Yan, mga kaibigan. Mukhang hindi naniniwala doon si Trump. Kaya, ito lang, ngayon lang araw na ito na napalathala na sa online na kumalas na raw ang Estados Unidos doon sa kasunduan na yun. Ngayon, mga kaibigan, kahit naman si President Trump ang maging Pangulo, ganun din yun Interest pa rin ng Amerika yan, lalo-lalo na anti-China si President Trump. Kaya kahit na mag-lips to lips pa si Pangulong Digong nyo tsaka si Xi Jinping, mga kaibigan, baliwala yun. Mas priority niyan ang security dahil mananagot ang Amerika o nananagot sila pati sa security ng ibang bansa na manganganib. Kapag hinayaan na itong China angkinin yung mga teritoryo na hindi naman kanila. Ganun po, mga kaibigan. At sana yung eleksyon na yan malutas sa lalong madaling panahon. Hindi ho ba? Kasi kapag habang nakabiti ang eleksyon sa Amerika, kung sino yung mananalo dyan, nakabiti na rin ngayon ang policy dito siyempre, unahin muna nila, magiging prioridad niyan, maresolba yung kanilang issue sa presidency, mga kaibigan. Paniwala ni President Trump, merong manipulation dun sa ito ang nakitang paraan para hindi siya manalo sa kanyang second term, mga kaibigan. Itong paraan ng pagboto sa pamamagitan ng koreo, may katwiran siya ron kasi ang daling manipulahin nun di ba? Pwedeng manipulahin talaga yun
Oh, hindi pwedeng hindi. Ngayon, pagka nanood ka ng news, yun nga problema natin, katulad ko, ang akin lamang sa aking cable, isa lang ang channel na ano ron na news galing Amerika, kundi yung CNN lang. Yung CNN from the very start, talagang ayaw kay Trump yan Nung eleksyon pa lang, ayaw na nila. Nung panahon kay Hillary, magkalaban si Hillary Clinton at saka si President Trump. Talagang pro-Hillary sila, pro-Democrat itong CNN. At saka yung ibang himpilan dyan. Pero grabe yung CNN talaga. Pagka nanood ka sa kanila, ang ano nila, ang spin, iba ang spin. Tagang mahalata mo talaga yung pagiging bias nila laban kay President Trump. Kahit na nung nakikita na nilang tumataas na yung boto ni President Trump. Kasi nung una, ang laki ng diferensya Nung habang tumatagal, dikit ng dikit mga kaibigan Kaya, doon yung, alam niyo na, yung presentation ng news, di ba? Tsaka yung nagsalita si Trump kanina, meron siyang pinost sa Twitter yata, no? Nagkamali ng spelling mga kaibigan pati yung spelling talagang pinuna kaagad. Wala sa kanila, wala nang typographical error si Trump Talagang kahit ano makita, talagang babatikusin nila. Yung CNN, ganon. Pero ganon pa man, nakita ninyo. Ginawa ba yun dito ng mga himpilan? Hindi naman Kahit yung pinasara nila Pinasara ba yung CNN? Mga kaibigan. Di ba hindi? Si Trump naman, nakikipagbanatan siya. Di ba? Kung binabanatan man siya, nakikipagbanatan si Trump. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! At atin pong uulitin lang, magsisimula ang second tranche, pangalawang pamamahagi natin ng 1,000K o 1,000 pesos na ayuda para po sa mga working musician entertainers. November 9 po kami ulit magsisimulang magpadala. Hindi sabay-sabay dahil baka magalit na sa atin yung Palawan. Dahil pumipila po ang tao. Pag nag-submit tayo ng ubod ng dami, yung mga tao ron kawawa. Matagal ang proseso. So, yan At wala ho tayong maliban doon sa mababasa ninyo na ating pong kung saan pwedeng ipadala yan, kung kanino, doon lamang po. Maliban sa isang tao, wala na ho. Kahit sino po, wala na. Makikita naman ninyo pangalan dito sa screen. Wala tayong ino-authorize na iba o magsagawa ng ibang pangangalap o paglikom ng kung ano-ano maliban ho dito para dito sa ating financial assistance o ayuda sa mga working entertainers. At wala po kaming tinatawagan, kinakausap, hindi po kami ganun. Kung sino lang po ang makapagboboluntaryo. At marami nagboluntaryo, maraming salamat po. Hindi po namin yan kalilimutan. Sa bayan ko ay isa ang lahi,
Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Marichu Mauro. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko